Sa iba't ibang mga bansa, may ganitong mga bugtong. My leaves in the wind sway and dance. Gust of me make the branches prance. What am I? Without me, words could never be spoken. Breaths could not be taken, though I have no form and cannot be broken. What am I? What has no weight, can't be seen, and is all around you right now. Sa atin naman, sikat ang hayan na, di mo nakikita na bugtong. Hangin ang sagot sa lahat ng mga bugtong na ito. Isang perpektong halimbawa kasi ang hangin sa isang bagay na hindi maikakaila, ngunit hindi makikita. Napapansin mo na lang dahil nakalilipad na ang saranggola, sumayaw na ang mga dahon sa puno, at nang naihihiwalay na ang ipa sa butil ng bigas. Ano-ano pa nga ba ang mga kabutihang na idudulot sa atin ng hangin? Pag-usapan natin. Ang hangin ay mixture or halo-halo ng mga gases na nakapalibot sa mundo. 78% nito ay nitrogen, 21% naman ang oxygen, at ang naiwang 1% ay ang mga gases na argon, carbon dioxide, neon, helium, and more. Sa pangkalahatan, ang balanse ng oxygen at carbon dioxide ang nakapagpapatuloy ng buhay sa mundo. Ang oxygen para sa paghinga ng mga tao at hayop, at carbon dioxide naman para sa photosynthesis ng mga halaman. As a vital life support system, ang hangin ay isang top priority need ng tao at hayop. Unang-una sa lahat dahil sa respiration o ang paghinga. Hinihinga natin ang oxygen at ang ating katawan ay may mekanismo na maihatid ito sa mga parte na nangangailangan sa pamamagitan ng dugo mula sa lungs. Nasa pormang hangin din ang inilalabas natin bilang waste, ang carbon dioxide. Ang hangin ito naman ay ang kinakailangan ng mga halaman na naglalabas naman ng oxygen para sa tao at hayop. Ang give and take relationship na disenyong ito ng kalikasan ay ang isang malaking rason ng survival ng halos lahat ng mga buhay na nilalang. At itong lahat ay nangyayari lingid sa obserbasyon ng ating mga mata. Ang hindi nakikita na hangin ay siya mismong instrumento para mabuhay tayo at makapagbigay buhay. Ang ikalawang life support system need na naibibigay ng hangin ay ang combustion. Gaya ng respiration, sikretong sangkap din ang hangin para magkaroon ng apoy o fire. Napadali ang pamumuhay ng mga sinaunang tao dahil sa pagkadiskubre nila sa apoy. Ngayon naman, sa tulong ng teknolohiya, hindi na mabilang ang mga gamit ng init at liwanag na naidudulot ng apoy mula sa pagluluto o kahit man lang sa liwanag na galing sa kandila hanggang sa mga powerful engines para sa mga sasakyan. Nagsimula lahat sa combustion. Ang ikatlo ay ang pagiging sanggalang ng hangin. Ayon sa mga eksperto, kinokonsidera nila ang hangin bilang isang superhero shield. Ang ozone layer na gawa rin sa hanging hinihinga natin ay nandoon din sa itaas na sumasala ng rays na galing sa araw. Binablock nila ang mga masasamang rays tulad ng ultraviolet rays para iwas sunburn at pag-init ng sobra ng mundo. Kung iintensyoning pag-usapan o pansinin ang mga bagay-bagay, mayroon tayong mga impormasyong nalalaman na para bang encompassing lamang, na may hangin na hinihinga ito na kailangan para sa apoy at nagpoproteksyon mula sa araw. Ngunit kung iisiping maigi at pagtantuhing may gumawa sa hangin at itong lahat ay malayunin niyang idinisenyo para sa kanyang mga nilikha, ay marirealize din natin na kay daming mga bagay na ginagawa niya na lingid na sa ating mababaw na kaalaman.
Salamat sa ibinigay niyang pahintulot sa siyensya at sa pagiging mapanuring naturalesa ng tao. Napagbibigyan tayo ng pasilip sa lawak ng kanyang kahiwagaan sa pamamagitan ng kanyang mga wonders of creation.